pic. Ito, papakita ko na lang sa inyo kasi baka makopyright. Parang ayaw ipahiram yung video eh. No? O, ito kasi napanood ko. Ito hindi ko alam kung lihitimo to o AI ito. Pero nilabas ng ano? Nilabas tong video na ito. Ha? O, kayo na humusga kung totoo to. Dapat talaga ay... Pakita ko na lang ganito ha. Tingnan nyo kung malakas ang volume. Tigil na yung hearing na yan ng committee ni Senator De La Rosa. Dahil wala namang patutunguhan at pag-aasaya lamang ng pera ng gobyerno. Yung hearing na yan. At yan naman ay base lamang sa chismis. Isipin nyo, kung ang sinasabi ni Senator Bato ay authentic daw yung form, yung report. It refers only to the authenticity of the form. Kahit naman sinong empleyado ng gobyerno, pwede kang gumawa ng report doon sa form or na ipi-fill up mo. And then, what matters most is yung credibility nung nire-report mo. Kaya muna ha. Okay. Yan muna. Okay. Sabi niya, ang pinag-uusapan daw dyan, authenticity lang ng document. Pero hindi ibig sabihin authentic, credible na yung document. Ibig sabihin, yung nakalagay doon ay totoo. Teka muna, baka hindi alam nito si Bobo Gadon. Hindi kasi yan ang ano niya, di ba? Si Bobo. No? Ito kasi sa akin dyan. Kaya nga may hearing eh. Ang importante, authentic yung document. Hindi naman sinasabi doon sa document na adik si Bongbong Marcos at si Maricel Soriano. Wala namang sinabi doon eh. Ang sinabi doon sa document, re-raidin yung condominium na kung saan doon sila tumitira. Hindi naman sinabi, proven na yun. Kaya walang nagsasabi na ito ay sila ay totoong gumagamit. Ang pinapatunayan dito, totoong re-raidin dapat, kaya lang inawat. Kaya nga iniimbitihan si Ochoa kasi di umano si Ochoa daw ang nagpahinto. Kaya lang nagka-COVID. Walang sinasabi na gumagamit sila. Na totoong gumagamit. Kasi ang makakapaghusga lang dyan, pagka-raid, pag nahuli, sasampahan ng kaso, yung korte ang magdidesisyon. Ganoon, baka hindi mo nauunawaan, naiintindihan na in aid of legislation dyan. Hindi po dinidesisyonan. Bakit itong tinatawag na chismis? Tandaan mo ganoon. 2012 pa yan. Okay? Hindi po yan. Yung document na yan, ginawa 2012. Hindi po yan lumabas, hindi po yan ginawa ni Morales para siraan si Marcos. Kasi malalaman ba niya, nung panahon ng 2012, magiging presidente si Marcos? Hindi niya alam na magiging presidente si Marcos. Wala siyang kaalam-alam doon at that time. Hindi ko pinagtatanggol si Morales. Hindi ko rin sinasabing tama si Morales. Hindi ko rin sinasabing mali si Morales. Ang punto ko rito, hindi ginawa yan, yung document na yan, noong 2012 para siraan si Marcos dahil maka-Duterte. Malay ba niya kung mag-aaway re-raiding ko si Marcos para pagtanggol natin ng Duterte kasi may away di umano ang Marcos at Duterte. Malay niya ba ron? Noong 2012, alam mo na bang mangyayari ngayon? Tapos Marites agad ang tawag mo. Kaya nga ang punto rito, ulitin ko, hindi ko sinasabing tama si Morales. Hindi ko rin sinasabing mali. Kaya nga ituloy yung ituloy yung hearing na yan. Yung Senate inquiry nang malaman ng taong bayan. Taong bayan na magdidesisyon. Bakit ba inaawat nyo? Tama ba o tama-tama? Ang bihira, oh. Tuloy. Ay tinanggi o ibinasura yung report mo kasi nga hindi naman credible. Wala. There is no report to be investigated upon. Iba ang authenticity sa credit.
Iba ang authenticity, iba sa ang credibility. Okay? Hindi yun ang pinapatunayan. Ang pinatunayan lang siya gumawa ng dokumento. Ha? At ang gulo-gulo nito si Gadon, no? Parang hindi niya naiintindihan yung buong istorya. Bakit eto kaya medyo duda ako dyan sa pagpapahinto na yan, is parang may kumukumpas. Di ba? Yung mga vloggers nila, pinahihinto yan. Yung mga dating broadcaster na ngayon ay vlogger na, pinahihinto yan. Yung mga politiko, yung iba sa kamera, pinapahinto yan. Yung ibang senador, pinahihinto yan. Lahat kayo gusto nyong ihinto yan. Basta pula, gusto nyong ihinto yan. Meron ba kayong tinatago? Kaya ako, duda ako, doon sa pare-parehas eh. Kaya pansinin nyo, kami banateros, iba-iba. Bakit? Walang kumpas eh. Mas okay yun. Mas okay yung iba-iba. Kasi nag-decide yan, may opinion siyang sarili, sinasabi lang niya yung sa tingin niyang katotohanan. Hindi katulad nitong mga ito, lahat sila. Yun ang issue. Huwag matuloy etong Senate inquiry na kung saan ay chairman si Senator Bato. Kaya po suportahan natin si Bato. Ngayon naiinawaan ko na si Senator Bato. Ang laki ng pinagdadaanan niya. Lahat gusto nang ihinto. Pero si Senator Bato, sabi niya, tuloy. Ultimo si Cheese, bumakbak na. Oh, gusto niya nang hindi matuloy ito. Tuloy natin. The form may be authentic, but how about the credibility na it refers to truthfulness of the report? Ay, teka muna, wala akong pakialam kung may credibility si Morales o wala. Wala akong pakialam doon. Ako in my sa aking issue, hindi naman eh. Ang importante sa akin, totoo ba siya ang gumawa? At inaamin na siya ang gumawa, at even si Senator Bato, sinabi siya ang gumawa at totoo yung document. Hindi issue sa akin kung totoong gumagamit si Marcos or hindi. Kaya nga sinasabi namin mag-drug test. Kayo lang naman na nagsasabi na fake news yan. Eh bakit takot kayo? Iisa ang nyo, iisa tono ninyo. Magkaiba yun. Ngayon, kung pagbabasihan mo lang ng investigasyon, ay yung form na authentic daw dahil kasi pinirmahan at yun daw ay ginawa nung si Morales, how about the authenticity of the contents of the report? Kung yun ay binasura na or hindi man lang na-file ng kanilang superior o officially documented by the office, di wala, pagsasayang lang talaga ng pondo ng gobyerno yung hearing na yan. Ako nananawagan ako kay Senator, kay Senate President Mitsubiri na palitan, tanggalin na dyan sa committee na yan si Bato de la Rosa. Dahil kasi... Tingnan mo itong mama na to. Pala desisyon pa. Pinatatanggal niya kay Subiri si Bato. Grabe, no? Ha? May lahi ata rin diktador to. Matindi. May pagka-diktador. Oo. Siyempre, inaano niya si Subiri. Ano yan, ha? Medyo delikado yung hamon niyang yan. Medyo delikado yung request niyo. Alam niyo kung bakit? Kasi may bulong-bulungan. Di ba? Nabalitaan na yan a few months back na nagkakaroon. Di umano, pero hindi naman daw totoo. Pero may alingas-ngas na magkakaroon ng kudita sa Senate at papalitan bilang speaker si Subiri ni Jinggoy. May alingas-ngas na ganun, di ba? Tapos si Jinggoy bakbak ng bakbak ngayon. Kaya si Subiri biglang pumunta ron. Nag-drop by. Naintindihan nyo na yung kwento? Hindi natin sinasabing ganyan nga nangyayari. Pero pag pinagduktong-duktong mo kayo, Tapos hihirit si Gadon ng ganon. Pinapatanggal niya kay Subiri. Nagre-request siya. Abay, para sa akin, medyo may laman yun. Parang inaano ba? Teka muna.
Kung hindi mo kayang tanggalin yan si Bato, si Jinggoy na lang gawin nating Senate President. Naintindihan nyo? May pagkaganyan ng banatan dyan. Ba, mag-iingat po tayo dyan. Iba po ang politika, iba tono na itong mama na ito, ha? Oh. Nakita nyo naman, wala naman talaga pinatutunguhan, kundi gusto lang ay mag-create ng destabilization kay President Bongbong Marcos. Nako, alam nyo, namimiss ko yung araw na ang mga senador ay talagang mahuhusay, matatalino, magagaling, whose erudition of the issues Ang yabang nito. Ang yabang. Palibhasa, hindi ka nanalo. Oo. Pagka hindi pabor sa'yo, hindi na magaling. Sino magaling sa'yo? Si Lito Lapid. Sino magaling sa'yo? Si Ontiveros. Sino magaling sa'yo? Lahat ng kontra sa PIDEA Leaks. Ay, mayabang tong mama na ito. Kaya nadidisbar. Ha? Kaya disbar itong mama na ito eh. Naku. being discussed in the Senate are also intelligent, smart, bright, and very scholarly. Itong si Senator Bato de la Rosa, isipin niyo naman, he cannot even express himself in straight English, and even in Tagalog. Aba, issue na pala ngayon. Brad, ano yan? Mali yan. Mali yung banat mong yan. Ha? Hindi raw siya makapag-English. So, ibig mo sabihin, matalino si Marcos dahil magaling mag-English. Tapos, bobo si Duterte dahil hindi niya kasing galing mag-English si Marcos. Wala po sa Inglesan yan. Wala din sa Tagalog yan. Pateka muna. Marami tayong kababayan mga Bisaya, hindi magaling mag-Tagalog, hindi magaling mag-English. Pero matatalino. Ba dahan-dahan ka dyan? Dahan-dahan ka sa sinasabi mo. Gadon. Sinasabi mo ba yung mga hindi magagaling mag-English at mag-Tagalog, bobo? Oh, paano yung mga Bisayang matatalino? Paano yung mga Ilocanong hindi makapagsalita ng straight English at hindi makapagsalita ng straight Tagalog, bobo na? Ay, mali ka dyan, Gadon. Sabit ka dyan. Sabit ka dyan sa sinabi nyo. Binaon mo sarili mo dyan. Meron tayong kababayan na hindi talaga bihasa sa English at Tagalog. Pero mas di hamak matalino sa'yo, bobo. Ay, wag mong ginaganyan yung mga kababayan natin. Tatandaan mo, ha? Gadon, isla tayo. Maraming dialect. Iba-iba lengguwahe natin. Ay, maghunos dili ka sa sinasabi mong yan. Dahil marami tayong kababayan tinatamaan dyan. Marami tayong mga probinsyanong kababayan dyan na mas matalino sa'yo pero hindi bihasa. Mas may utak sa'yo at mas may magandang ugali. Isla po tayo. Gadon. Naku, mali ka talaga dyan. At saka, ano ngayon? Ano ngayon kung hindi magaling mag-English si Bato? Sukatan ba yan ng credibility? Yung English? Ano ngayon kung hindi siya magaling matagalog? Sukatan ba yun? Ng galing? Di ba? Ang daming matatalino dyan. Duwag naman. Buti pa si Robin Padilla. Hindi marunong mag-English, hindi sanay mag-English. Pero kita mo, nanindigan, hindi iniwan si Pastor Tibuloy. Hindi iniwan ng SMNI. Ay, ang dami dyan, pa English, magnanakaw naman. Saan ka? Hindi, ako, tanong lang ito, ha? Tanong lang, hindi po ito konektado rito. Saan ka? Doon sa magaling mag-English, tapos magnanakaw, adik? O doon sa hindi marunong mag-English, pero galit sa adik? Ayaw sa droga, hindi magnanakaw, saan ka? Tatanong lang tayo. Labanan pala ito ng English. Mahirap yun. Sibak tayo dyan. Inglesan pala laban eh. Bobo. Hindi. Coach, intindihin mo. Baka may pangangailangan. Ikwento ko ba? Wag. Hindi mahilig si Coach Oli sa personalan. Wag. Wag mo ikukwento. Wag. Stick to the topic. Wag. Diretso tayo. O kaya nauutal pa. Ano pa naman klase
klaseng senador yan. Kaya dapat huwag nang gawin ng chairman niya ng committee. Senator Mix, dapat yung ginastos niya sa hearing na yan ay isingil. Dapat ay bayaran ni Senator Bato de la Rosa. Tingnan mo ko itong bastos na ito. Bastos talaga. Pati yung ginastos dyan sa hearing, sisingilin mo kay Senator Bato. Eh paano yung mga hearing dyan na paninira lang kay Pastor Kibuloy? Takip naman ang muka. Hindi mo pinuna. Ito masama sa ating mga public official, mga politiko. Pag inuuno na ang pamumulitika. Kasi kung galit ka sa Senate hearing na palpak, sa tingin ko dapat mas nagalit ka kay Senator Ontiveros. Palpak yung ginawang hearing. Kumuha ng testigo, takipang mukha, saan ka naman nakakita ng ganun? Di ba? Wala siyang ginawa kung hindi pag-initan. Magpapahiring pa siya, dinisisyonan niya na may kasalanan si Pastor Kibuloy. Double standard ka, gadun. In my opinion, huwag ka magagalit ha. Hindi mo hinahanap ang katotohanan. Hinahanap mo kung paano mo pagtatanggol yung iyong mga sinisilbihang poon. Yung mga politikong kung kanino ka man sumisipsip. Kasi kung quality ng Senate hearing ang pinag-uusapan, dapat napuna mo yung kay Ontiveros. Dapat nga pinuna mo rin naman yung sa Kamara. Tingnan mo, pinalalabas nila yung source ni Ka Eric, bawal yun. Hindi mo pwede mong pilitin si Ka Eric. Pero kung hindi mo siya mapipiga at ayaw niyang sabihin yung source niya, hindi mo pwedeng i-contempt, hindi mo pwedeng ipakulong. Abogado ka, alam mo yan. Tapos nagganyan-ganyan ka para kang bata. Oh. Wala sa hulog to. Ako sa lahat ng bagay, naiinis ako pag hinahaluan ng politika. Lahat ng haluan ng politika nabababoy. Bakit? Double standard eh. Hindi na sila sa katotohanan nakatingin. Nakatingin na sila kung paano maipagtatanggol yung kanilang poon. Halimbawa ako, sabi ko nga, magtuloy kayo ng rally sa dyan sa kahit Pulahan, pinagre-resign si BP Sara bilang DepEd, magtuloy. Hindi ako double standard. Pero payagan nyo rin yung maisug. Mag-rally. Di ba patas ako? Ganun dapat. Hindi magagalit ka sa maisug pero gusto mo yung rally na liwasan. Buang ka. Pag ganun ka. Buang ka ron. Double standard ka. Hindi ka naghahanap ng katotohanan. Naghahanap ka ng kakampi. Huwag ganun. Pero alam nyo, gusto ko rin mapahiya sila eh. Hindi naman nila kaya. Pupunuin ba nila yung liwasan Bonifacio? Pwe! Sabi dito, kinain din ni Bobo Gadon mga sinukan niyang bobo sa kampanya nila noon. Malay. Ayaw ko sa mga trapo. Isipin mo, boboto kayo ng tao, pagsisilbihan nyo lang pala yung poon ninyo. Yung poon ninyong politiko. Hindi naman hindi naman naboto. Talo nga ito eh. Nabigyan lang na posisyon. Siyempre, sisip-sip siya doon sa amo. Bayad ka na ba doon? Hindi, ako nagtatanong lang kung bayad ka na. Anong bayad, Coach Oli? Delikado yan. Bayad, di ba may sahod ang sekretary? Nagtatanong lang naman. Sekretary ito eh. Bayad ka na. Normal. Nagtatanong lang kung bayad na. Kasi lahat po na nagtatrabaho may sahod. Concern lang ako. Baka hindi ka pa bayad. Nagtatanong lang. Di ba? Alam yung sinasabi ko, no?